Hello guys! Welcome back to our vlog! Today we will feature the first part of our Tokyo day trip. Pwedeng gayahin, pwedeng gawin, sana makatulong sa next trip nyo sa Japan. We will also include how much we spent by flashing it on the screen, so it also helps your budgeting while here in Tokyo. We took the Shinkansen kasi 40 minutes lang, 2 hours if local train. Upon arrival, diretso agad kami sa Ginza line bound for Asakusa. We preferred navigating outside the station kasi sa totoo lang nakakalito at nakakaligaw ang mga station sa Tokyo. Requirement ang comfortable walking shoes sa Tokyo dahil maglalakad ka talaga. Magbaon nila ng tubig at snacks para convenient. So bakit Asakusa yung inuna namin? Kasi andito yung Sensuji Temple. It is known as the oldest temple in Tokyo and a major temple for Buddhists. It is dedicated to Kannon, the Buddha of Mercy. The locals in our area know Sensuji as the Big Lantern kasi ang laki nga ng lantern sa entrance. In every trip, we advise na agahan natin para konti yung tao at maganda yung mga pictures natin sa lugar. Pero minsan kahit maaga na tayo, marami na rin talagang nauuna. So ayan, kahit marami na ng tao, tahimik at peaceful pa rin sa Sensuji Temple. So Buddhist temple siya, and according to sa previous vlogs natin, temple is used to make connections with people. Maganda yung lugar at sumubuhay pa yung magandang panahon. Kaya dito kami, hindi na namin pinalampas na matry yung Omikuji. So Omikuji is known as the sacred lamp. So yun yun, after making a small donation, you keep on praying while doing the shaking of the canister para lumabas yung wooden strip na may number. So once you get your number, hanapin mo mga drawer na yun, yung swerte mo. May pera, may swerte, may love life, may health. Be careful kasi may bad luck. So if that happens, kukunin mo yung papel at itatali mo dun sa metal strips na malapit mo sa lock na yun para dun daw maiwan yung bad luck. So after that, pumasok kami ni wifey dun sa main temple, and before nga pumasok, kailangan magugas ka ng kamay. So ito na yung actual na Sensuji Temple. Yung kanilang mga lantern na nakita natin, entrance lang yan. So yung mga Japanese talaga, they take seriously yung Omikuji kasi nga yun daw ay bigay nung gods sa'yo. Also, kung good luck yung nakuha mo, it is advisable na dalhin mo yung papel dahil yun daw yung magdadala ng good luck sa'yo unless may charm. Kasi ibang temple daw may mga binibigay na charm. Malaki at malawak yung Sensuji, kaya nga marami din pwedeng puntahan. Meron ding maliit na temple din sa gilid na I think is for the deceased. So after paying our respects, we went to the observatory sa tapat, which is free. Nag-elevator kami hanggang sa 8th floor. It gives us a good aerial view of the Sensuji Temple. Makikita na rin yung ibang skyline ng Tokyo at tanaw na tanaw din yung Tokyo Skytree. Kaya nagpicture na kami ni wifey dun. Nag-iwan na rin kami ng magandang remark kasi tourist center pala siya ng Asakusa. So on the way back to the station, nakakita kami ng Burger King. Kaya doon kami kumain at may malapit na beach na nag-o-offer ng magandang view ng Sumida River. After the breaking, nag-train na kami pa Ueno. So far, Ueno Park is known for its cherry blossoms. Pero nung pupunta kami, wala pa yung mga cherry blossoms. Summer kasi, kaya medyo mainit at medyo pawis talaga. Pero sulit yung lakad. Malaki yung Ueno Park at marami kang pwedeng puntahan. Andito yung Tokyo National Museum, Tokyo Metropolitan Art Museum, Ueno Zoo, at yung Shinobazuno Pond. Nakakita rin kami ng mga torii gate dito na madalas pinipicturean pag pumupunta ng Japan. Masarap maglakad at presko kasi maraming ang puno at maaliwalas naman yung lugar. May mga shrines at temple din sa loob ng Ueno Park. Andun din yung blending ng traditional at modern Japanese architecture, kaya sulit na sulit din. So maraming pwedeng puntahan talaga sa Ueno. At kung museum tour talaga yung gusto mong puntahan, hindi ka mauubusan dahil dito pa lang may 3 museum na at meron ng zoo. Kaya talagang day tour mo dito pa lang sa Ueno, makakalahati ka na. Hindi ko masyadong nagtagal kasi para nagbabadya yung pag-ulan, kaya naglakad na kami papunta dun sa station. Pero on our way back, naalala rin ni wifey na sikat yung street na Ameya Yokocho. So the Ameya Yokocho street contains a lot of stores, mapa street food o kung ano mang gusto mong bilhin. So habang naglalakad ay napansin namin na malapit na pala kami sa Akihabara. Konting lakad na lang. Akihabara is known as the anime heaven dahil dito nagkumpul yung mga bentahan ng anime merchandise. At kahit ganoon nga, hindi pa rin makawala si Don Quixote. So far, hindi lang anime yung pinupuntahan sa Akihabara. Meron din silang mga maid cafe, pet cafe, at tech stores. Hindi rin mawala yung gacha pero hindi kami sinwerte. Kaya naglakad na lang din kami papunta dun sa Akihabara Station.
papunta kami sa station ay nakita ni YB yung isa pang sikat na texter which is known as the Yodobashi camera, which will feature on the next vlog. So that is the first part of our Tokyo day trip. Stay tuned for the next part. Thank you for watching and don't forget to like, share, and subscribe. See you soon!